Hello, what's up guys? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala yung Kuya Carl. So, ang date po ngayon is June 15, 2025. So, sabi dito, Father's Day. So, Happy Father's Day po sa inyong lahat dyan, sa aking father, sa aking father-in-law rin. Happy Father's Day. Saka sa akin din. Dahil ako'y father na rin, so Happy Father's Day din sa akin at sa inyong lahat po dyan sa mga nanonood sa akin. Happy Father's Day po sa inyong lahat. So pag-discussin natin ngayon yung aking portfolio update sa aking Wealthsimple account. Tapos checkin din natin kung magkano yung distribution sa na-receive natin sa Group A ng Yieldmax ETF. Tapos i-discuss din natin yung ating topic for today, dahil yun nga Father's Day ngayon, di ba? So i-review natin yung aking mga lessons sa Yieldmax sa ETFs. So yan, checkin natin yung distribution schedule ng Group A, kung magkano na-receive natin. Yan. So ito Group A to So start tayo sa weekly. GP 0.4031, tapos GPTY 0.3070, LFGY 0.4724, QDTY 0.2572, RDTY 0.3038, SDTY 0.2258, ULTY 0.0950, YMAG 0.1709, and YMAX 0.1803. Tapos meron naman silang bagong fund ngayon, yun, BRKC. Yieldmax Berkshire Hathaway. So ito yung stock ni Warren Buffett. So bagong fund na naman to. Pero siguro sa next payday na naman uli ng Group A. So ito, punta tayo dito, CRSH crash 0.2534, FEET 1.1206, FEEB 1.0634, GUI 0.3978, OWARC 0.3947, SNOY 1.2757, mataas ang SNOY ngayon TSLY 0.4028. So medyo disappointed ako sa bayaran ng TSLY. 40 cents lang ang binigay niya. Tapos TSMY 0.8958, SOMO 0.2498, YBIT 0.3314. So medyo mahina yung payout ng TSLY saka yung crash. So medyo sa tingin ko mababa yung payout din natin. So punta tayo sa aking Wealthsimple account kung ano na nangyari. Yan, ito na guys. 32,471.92. So yan. Sinasabi dito ako ng 12,083.30, which is 59.28 this past year. Well, talaga ang stock market talaga up and down kasi ang daming nangyayari guys ngayon sa mundo ngayon. Lalo na itong yung gera sa Russia and Ukraine. Tapos ngayon naman itong Israel sa yung Iran naman ngayon. Nagkakagiraan sila ngayon. So expect nyo guys na bumagsak talaga ang stock market. Ako talaga nakatutok din ako sa news kasi ang related talaga ang stock market sa kung ano nangyari sa buong mundo. So syempre pag bumagsak ang stock market, mas magandang deal to kasi mas makakabili tayo ng maraming shares ng murang stocks lang.
So ganun talaga. Pero syempre yun nga, ang style natin dito is buy and hold tayo. Hindi tayo nagpapanik kasi ang outlook natin sa pag-invest is long term. Tapos guys, tingnan natin yung mga na-receive kong dividends. Yan. Bumili ako ng maraming ng SMCY. Yan, bumili muna ako ng 2 shares for $18.95. Magandang deal din to kasi mura yung SMCY. Yan, naka-receive na ako sa June 12 yan. IWMY, Crash, YBIT, YMAX. Yan, nakaka-receive na tayo ng dividends kahit na maliit lang. Itong TSLY, medyo disappointed ako. Maliit lang nakuha natin, 40 cents lang. So yan, 28.52. Pero at least may nakukuha pa rin tayong dividends kaysa naman sa wala. So yun lang guys yung aking update for dito sa aking portfolio, sa aking Yieldmax. And then so guys, punta tayo ngayon sa ating topic ngayon. Sa ating topic for today, dahil Father's Day ngayon, titingnan natin kung ano ba yung mga naging lessons ko na natutunan sa isa sa mga influential books sa financial sa finance. Ito talaga isa sa mga popular na books sa financial history. Yan, punta tayo dito sa notes. Pag-aralan natin ano bang lessons na natutunan natin sa Rich Dad Poor Dad. Yan. So magbabasa tayo ngayon ng article na to. So ito, mga aral mula sa Rich Dad Poor Dad. Lessons from Rich Dad Poor Dad. Ang libro ni Robert Kiyosaki na Rich Dad Poor Dad ay sobrang influential sa personal finance. Binabali nito ang traditional na pag-iisip tungkol sa pera at kayamanan. Ikinumpara niya yung advice na nakuha niya sa kanyang poor dad, ang biological father niya na edukado pero financially struggling. At sa kanyang rich dad, ang tatay na best friend niya na mayaman na entrepreneur, kahit konti lang ang formal na education. So itong rich dad pala niya, nabasa ko nakatapos lang ng grade 8. Pero mas mayaman pa siya kaysa doon sa kanyang yung poor dad na nakatapos talaga ng pag-aaral at maraming na-achieve sa school pero financially struggling pa rin. So ito yung mga major lessons and takeaways mula sa libro. So number 1, ang mayayaman hindi nagtatrabaho para sa pera. Ginagawa nila ang pera na magtrabaho para sa kanila. The rich don't work for money, they make money work for them. Karamihan ng tao ay stuck sa rat race, meaning ipinapalit nila ang oras nila sa sahod. Ang mayayaman, focus sila sa pag-acquire ng assets na nagbibigay ng passive income. So yung pera nila ang nagtatrabaho para sa kanila, hindi sila ang nagtatrabaho para sa pera. Kasama dito ang pag-invest sa real estate, stocks at business na nagpo-produce ng cash flow. Number 2, sobrang mahalaga ang financial education. Financial education is crucial. Sabi ni Kiyosaki, hindi tinuturo sa traditional na school ang financial literacy. Mas valuable ang pag-intindi kung paano gumagana ang pera, taxes at investments kaysa sa simpleng pag-earn ng malaking sahod. Kailangan continuous mong i-educate ang sarili mo sa personal finance, accounting at sa markets para makabuild ng wealth. Number 3, intindihin mo ang pagkakaiba ng assets at liabilities. Understand the difference between assets and liabilities. Ito ang core concepts. Assets ang naglalagay ng pera sa bulsa mo. Example, rental properties, dividend stocks, isang profitable na business. Liabilities naman ang kumukuha ng pera mula sa bulsa mo. Example, bahay na may expenses or may mortgage, consumer debt, credit cards, luxury cars, o yung mga sasakyan ng binili mo ng credit or finance. Ang mayayaman, nag-acquire sila ng assets
habang ang poor at middle class madalas na nag-acquire ng liabilities na akala nila ay assets. So number 4, mag-mind ng sarili mong business. Mind your own business. Kahit na may trabaho ka, nire-recommend ni Kiyosaki na mag-develop ka ng sarili mong business outside ng regular mong employment. Ibig sabihin, focus ka sa pag-build ng iyong asset column at gumawa ng income streams na hindi nakatali sa daily job mo. So it means niyan magkaroon kayo na ng huwag kayong mag-rely sa isang trabaho. Kumbaga, magkaroon pa kayo ng second or third job na nagpo-produce sa inyo ng passive income. Ano ibig sabihin yun? So itong ginagawa natin guys, high yield dividend investing. So ito is passive income. So ito yung nakakatulong sa atin aside from our full-time and part-time job. Tapos number 5, magtrabaho para matuto, hindi para kumita. Work to learn, not to earn. Imbes na bulin lamang ang mas mataas na sahod, maghanap ng trabaho or experience na mag-offer ng valuable skills at knowledge. Matuto sa sales, marketing, accounting, law at investing. Ang mga skills nito ay pwede mong gamitin para i-build ang sarili mong kayamanan. Ayan. Tapos number 6, lampasan ng takot at kasakiman. Overcome greed and fear and greed. Dinidiscuss ni Kiyosaki kung paano ang takot na hindi sapat ang pera na mawalan ng pera at kasakiman gustong yumaman kagad ay nakakakontrol sa financial decisions. Binibida niya ang pagtitake ng calculated risk at ang pag-intindi ng parte ng learning process, ang pagkabigo. Ang mga panalo, hindi takot matalo. Yan. Number 7, the power of corporations at taxes. Yan. Pinapakita ng libro kung paano naintindihan ng mayayaman ang tax code at legal system para sa advantage nila. Ang mga corporations ay pwedeng kumita ng pera, gastusin ang kailangan nilang for business expense, saka lang i-tax sa natitirang profit. Samantalang ang mga empleyado ay tinatax sa gross income nila at bago sila gumastos. Number 8, bayaran ng sarili mo muna. Pay yourself first. Bago ka magbayad ng bills or expenses, magtabi ka muna ng pera for savings at investments. Pinipilit nito sa iyo na humanap ng paraan para i-cover ang expenses mo sa natitira. Inuuna ang iyong financial future. So ito guys, ang importante talaga. Ang rule talaga dito, magtabi ka ng ng at least 10% ng iyong income. Kuwari sumweldo ka, priorities na mo muna na mag-save ng at least 10% ng iyong sweldo. Bago ka magbayad ng bills, mortgage or lahat. Ito muna talaga unahin mo. Pay yourself first. Kasi pag hindi mo talaga ginawa 'yon at inuna mo na magbayad muna ng bills at mga wala ka talagang matitira na na savings. Kahit na gaano kalaki ang sweldo mo, kung puro ka hindi mo muna pina-priorities ang pagsisave, wala rin matitira talaga sa pera mo. So ito talaga muna, pay yourself first muna, guys. Number 9, ang importansya ng leverage, the importance of leverage. Matuto ka mag-leverage ng oras, pera at resources ng ibang tao para mas mabilis mong mapalaki ang iyong kayamanan. Pwede itong manghulugan ng paghiram ng pera para sa real estate o pag-hire ng employees para sa ibang business. In essence, ang Rich Dad Poor Dad ay nililipat ang focus mula sa simpleng pag-earn ng mataas na income patungo sa pag-intindi kung paano gumagana ang pera, pag-acquire ng income-generated assets, at pag-develop ng mindset na inuuna ang financial education at strategic investing over traditional job security. So yun guys ang natutunan natin ngayon sa Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. So maraming natulungan nitong book na to. Nung nabasa ko tong book na to, talaga eye opener talaga siya sa akin. Saka talagang dapat nga sana tinuturo rin to sa sa school pa lang para yung mga bata talaga magkaroon talaga sila ng financial education for from a very early age. Pero syempre hindi naman tinuturo talaga to sa Hindi masyadong prioritize ang financial education.
Ang tinuturo talaga sa school is how to become a very good employee. Pero siyempre, pag sa pagtugtong mo sa real life, siyempre, hindi mo na magagamit lahat ng natutunan mo sa school eh. So ito talagang book na to, talagang kung gusto mo talagang yumaman talaga, yan, makakatulong talaga to sa'yo. Magkakaroon ka ngayon ng bagong perspective pagdating sa sa how money works. So yun ang aking natutunan sa sa aking Rich Dad and Poor Dad. So ito lang guys ang ang ma-share ko ngayon sa inyong sa aking latest video, and I hope na I'll see you again on my next video. So guys, disclaimer ko lang pala sana sa inyo is lagi ko sinasabi, I'm not a financial advisor, I'm just an amateur investor. So everything that I say here is only for entertainment and informational purposes only lang. Saka you guys need to do your own diligent research, lalong-lalo na sa pag-invest sa stocks and cryptocurrencies. And I'm not responsible sa inyong mga investments guys, kasi kayo ang nagko-control ng inyong destiny. So yan guys, kumbaga itong video na ito is aking financial journey, and kumbaga kanya-kanya tayo ng ways ng pag-invest guys. So hanggang dito na lang guys. Take care and God bless. Happy Father's Day ulit guys, and have a good day. Bye.